Mas pinaigting pa ng Pilipinas sa ugnayan ng bansa at ng UAE sa pamamagitan ng trade agreement at iba pang mahahalagang usapin. Sa naging pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. yan mula sa naturang bansa. Ang detalye ihahatid naman ni Faith Santiago. Sinaksihan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang makasaysayang paglagda sa Comprehensive Economic Partnership Agreement o CEPA sa pangunguna ni DTI Secretary Cristina Roque at UAE Minister of Foreign Trade Thani bin Ahmed Al Zayudi. Kasama sa pagsaksi ni Pangulong Marcos Jr. ay si UAE President His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Ito ang pinakaunang trade deal ng bansa sa isang Middle Eastern na nation at bansa na miyembro ng Gulf Cooperation Council o GCC. Layo ng agreement na paangatin ang export ng goods and services ng Pilipinas tungo UAE, gayon din ang investments, small and medium enterprises, digitalization, customs at governance and sustainability, at pagpasilidad ng expanded trade flow sa karatig na Gulf at African countries. Saklaw ng CEPA ang mga produktong agrikultural, industrial, makinarya at electronics. Kaugnay dyan ay ilan sa mga Filipino top exports sa UAE ay ang electrical equipment, food products, iron and steel, mineral fuels at machinery. Sa pamamagitan ng CEPA ay ifa-facilitate ang increased investment sa Pilipinas, lalo na ang mga nagmula sa sovereign wealth funds ng UAE. Inaasahan ding makapaglilikha ito ng oportunidad para sa mga Dubai companies na mamumuhunan sa bansa. Hangad ng ating gobyerno na magpatuloy na makahikayat ng investors para sa manufacturing sector, partikular na sa export focus na mga aktibidad. Matapos ang pagpirma ng CEPA, nagkaroon ng brief meeting si Pangulong Marcos Jr. kasama si His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan na kung mababatid ay ikalawa na ang pagpupulong ng dalawang leader simula noong November 2024. Sa pagbisita ng Pilipinas sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., dumalo sa iba't ibang pagpupulong ang bansa kasama ang UAE upang talakayin ang mga paraan ng pagpapaigting ng bilateral ties at pagpapalalim ng mutual cooperation sa dalawang bansa para sa mas maigting na Bagong Pilipinas. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Faith Santiago, Congress News.